Lahat ng unit, atensyon. Papasok na si Fang Shuo sa gusali. Kopya. Huling hapunan dito ni Fang Shuo. Maging alerto tayong lahat. Kopya. Fang Shuo, pagkalipas ng hating gabi, mababalik na ang iyong estado. Nais kong magkaroon ka ng masarap na hapunan. Hoy, habang nasa tungkulin, tawagin mo ako sa aking titulo. Opo, sir. Sir, ang binata ay ganap ng nagbagong buhay. Matapos makita ang ating tao, pinagalitan pa niya ito na gumamit ng titulo habang nasa tungkulin. Wala nang bakas ng kanyang dating pagiging playboy. Gaano ba karaming hirap ang dinanas ng ating show nitong nakaraang taon? Tingnan mo. Isang taon na ang nakalipas, ipinahayag namin ng publiko ang pagkabangkarote at itinapon si Shuo sa Jiangzhou. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, talikuran ang kanyang mababangis na ambisyon at ilihim ang kanyang talas. Kung nabigo siya sa loob ng isang taon, magpakailanman siyang ipagbabawal sa kabisera. Nitong nakaraang taon, makita ang batang itong pasaway na magbago ng lubusan. Sulit ito, ano man ang mangyari. Karahasang pang-eskwelahan. Pananakot sa mga kaklase. Akala mo masaya yan? Alam mo ba, nasa ilalim ng aking proteksyon ang Klase 18. Hinahamon mo akong suntukin, tapos ka na. Wala ka ng kinabukasan, tapos na ang kinabukasan mo. Alam mo ba yan? Ang tatay ko ay ang komisyonado. May ideya ka ba kung ano ang mangyayari kapag sinuntok mo ako? Aray! Komisyonado! Pagkatapos ng klase, papuntahin mo ang tatay mo para makipagkita sa akin. Hayaan mong magpakilala ko. Fang Shuo. Fang! 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 Fang Shuo! Alright. Ikaw pala ang boss ng samahang Heihu. Kung muling mangahas kang gambalain ng mga menor de edad na babae, bububugin kita ng husto hanggang maging samahang haimaw ka. Alright. Ngunit anuman ang mangyari, si Shuo ay nananatiling aming nag-iisang anak. Masyado kang mahigpit. Mahal, syempre naaalala ko ang batang yan. Ngunit siya ang magiging tagapamahala ng Fang Group sa hinaharap at ang anak ng tagapagmana na si Shen Yunqing. Ang pagsubok na ito kailangan niyang pagdaanan. Sa kabutihang palad, 15 minuto na lang ang natitira. Sana'y hindi siya magkamali. Binata, kapag nakabalik na tayo sa kabisera, sana'y maaari mong magbigay ng mabuting salita para sa matandang utusan na ito. Hehe. Tia, isang estudyanteng matalino lang ako. Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Nababaliw ka ba? Binasa mo ako! Hoy, ikaw, hindi maganda ang magmura. Puta, walang pakialam sa kabaitan mo. Alam mo ba kung anong mga brand ang suot ko? Kaya mo bang bilhin ang mga yan? Hindi pa ako nakakapagsuot ng ganoong murang klase. Wow, ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan si Joanna. Si Joanna ang anak ni Chao Chenger. Isa siyang nangungutang ng malaking interes. Isang bayolenteng gangster. Ay nako, tapos na tong batang to. Humarang ka sa kin? Alay. 10 minuto na lang ang natitira at si Lao Fang, pinapunta ka pa para subukan ako? Alay? Bata, ang lakas ng loob mong hamakin si Sister Cow. Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Ang hina ng mga suntok mo, hindi ka ba nag-almusal? Sugurin nyo, wala akong pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Ay naku, bakit binubugbog ang binata?
minuto na lang. Patay na siya. Tandaan mo ito? Huwag mo akong makita sa eskwelahan ulit. Kung hindi, gagawin kitang gumapang sa iyong mga tuhod habang buhay. Oras na para manghuli. Puta, ang tapang talaga ng batang to. Teka, hindi ba niya alam kung sino si Joanna? Xianglong, Zhouhu, patayin na niyo siya para sa Qin. Ang lakas ng loob mong tratuhin ng ganyan si Sister Hao, mga kapatid. Ikaw ang humampas sa kin nitong upuan kanina, di ba? Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Isang taon kong pinigil ang galit ko. At kalahati pa lang yon na nailabas ko. Magaling anak, nakaraos ka sa buong taon. Fang, minsan naiisip ko kung talagang anak mo ako. Pinapunta mo ang mga tao para halos patayin ako. Ano? Anong nangyayari? Sinong gumawa nito sa'yo? Sho, ano yung problema, Sho? Wala, Nay. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Hindi ako babalik sa lungsod sa ngayon. Alis na ako. Hoy, Makipag-away kay Joanna para sa sandali ng kasiyahan. Hindi sulit ang pag-risk ng buhay mo. Utisin mo lang ang pride mo. Sayang. Ikaw, umuwi ka at maghanda sa pagpatay. Patay ka. Hindi ko hahayaan makaligtas ka dito. Nga, kontrabida. Yan lang ba lagi sinasabi mo? Parehong linyang paulit-ulit. Gino, handa na ang sasakyan mo. Matagal na rin, baby ko. Gino, saan ka pupunta? Para magbayad ng utang. Nakaraos na sa buong taon. Little Peach, tara mag-enjoy tayo. Hoy! Sino yon? Sinong nakipag-away sa demonyo ngayon? Ang response sa operasyon ay mabilis, napakabilis. Pero hindi walang flaws. Ang meeting ngayon, Chief Shen, may tawag para sa'yo. walang interruption sa meeting. Alam mo ang rules. Ang rule na ito, Hindi mo ba alam yon? Chief Shen, dapat mong sagutin ang tawag. hello? Shen Yunjo. Hello, ate. Ano yon? Ipinaubaya ko sa iyo ang Sho dahil chief ka ng Jiangzhou at ngayon napagbuhatan ng kamay ang Sho at malala. Ano? Napagbuhatan ng kamay ang Shu?
Siya yun, Joe. Huwag kang maglakas loob bumalik sa lungsod. Ate, makinig ka sa akin. Imbestigahan. Ang Taoji para sa'yo ito. Espesyal kung pinili ang mga rosas na ito para sa'yo. Pwede bang maging girlfriend kita? Nag-ipon ako ng kalahating taon para mabili ang Cartier bracelet na ito. 20,000 ang halaga nito. Pakiusap. Tanggapin mo. Ang Taoji, gusto kong maging aso mo. Awaw-aw. Pasensya na. Ayaw ng tatay kong mag-boyfriend ako. Pakiisipan mo ako. Pakiusap. Tanggapin mo. Ako na lang. Ako na lang piliin mo. Pakiusap. Isipin mo ako, seryoso. Sorry, kailangan ko nang umuwi. Umalis ka dyan. Hoy, ikaw. Kotse mo. Natakot ako sa'yo. Ano naman kung sports car ang dala mo? Mag-sorry ka kay Taoji ngayon din. Tingnan nyo, may mayamang binata sa kalye na nangaapi ng babaeng estudyante. Ang binibini ng Qinglong Society. On Taoji. Kung hindi ko lang nakita na kaya mong pumatay ng walang pagsisisi, baka naniwala pa ako na isa kang White Lotus. Hoy. Talagang hindi ko alam anong pinagsasabi mo. Talagang hindi ko na maalala. Ikaw ang kumuha nito, tama? So ikaw ang pinuno ng Black Tiger Gang, ha? Kapag naglakas loob kang manggulo sa isang menor de edad ulit, mag-ingat ka o gagawin ko kayong Black Cat Club. Miss, nagkamali ako. Pakawalan mo ako. Alin ang kamay na ginamit mo para manggulo sa babae? Nagdurugo ka. Masakit siguro yon. Ilagay mo ito. Ikaw rin ang kumuha nito, tama? Kawawa. Classmate. Salamat. Pinakaayaw ko sa mga bully sa school. Ang mga litrato, 8 sa 10 nito kinuha ni Miss Anne. Pasensya na. Talagang hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Uwi na ako. Miss Anne, wala tayong alitan sa nakaraan. Wala rin sa kasalukuyan. Pero dahil sa iyo, dahil sa mga litrato, naging takot ako sa buong taon. Ano ang ginagawa mo? Nanggugulo ka ba sa kanya? Bitawan, kapag hinawakan mo ulit ang Diyos ako, tatawag ako ng pulis. Bang. Sumobra ka na. Antauji, magaling kang magpakitang walang malay. Halos natatakot ako na papatawad ka lang. Kailangan subukan ang mga patalim ng Green Dragon Society.
Kapag ganito ang pagkakapatong sa bato ng isang tao, hindi naman makakamatay yan. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Kailangan mong sabihin sa akin sino ang nag-utos sa'yo nito. Dito, hindi mo malalaman. Hindi mo malalaman. Hoy, Miss Ann, saan ka pupunta? Pinagbantaan ka ba? Huwag kang mag-alala, tinawagan ko na ang pulis. Salamat sa inyong pag-aalala. Ang ginoong ito, ang boyfriend ko. Bilis! Tawagan ng boss, bilis! Sige. Antauji, makinig tayo. Bakit mo pinaimbestigahan ako at sinubukan mo pang isahan ako? Ang sama-sama ng reputasyon mo. Maraming tao ang gustong makita kang bumagsak. Nagpapanggap kang tanga, bata. Wala akong oras sa maliliit mong laro. Hay nako. Sa edad na para sa Barbie, gusto mong maglaro ng kutsilyo? Mukhang mahal ang kotse mo, Fang Shuo. Magaling ang mata mo. Isang alamat sa supercars, 3 lang sa buong mundo. Pero kung hahawakan mo ako ulit, may dagdag na bayad yan. Tapos na ang laro. Unang beses kong nakakita ng tao na mas baliw kaysa sa akin. Kawili-wili. Naipit ako. Tulungan mo ako. Pasensya, Fang Shuo. May tanghalian ako kasama ang tatay ko. Hindi ako pwedeng magtagal. Sinusubukan mong patayin ang sarili mong boyfriend? Gagawin ko ba? Mahal na mahal kita, boyfriend ko. Ngayon, gusto mo bang sabihin sa akin bakit? Sa susunod na magkita tayo, tandaan mong dalhan ako ng bagong hair clip. Paalam. Hoy! Kaya pala ikaw ay isang bulaklak na kumakain ng tao. Taoji. Papa. Taoji, Papa. Sino yan? Sino ang may lakas ng loob na mag-kidnap sa anak ko? Papa, natatakot ako. Taoji, huwag kang matakot. Nandito ang papa mo. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang mahal na anak ni Ann Waiting? Papatayin ko siya ngayon. Papa, huwag mo siyang patayin. Ayokong pumatay ka, Papa, dahil sa akin. Taoji, masyado kang mabait. Kung mananatili kang ganito, gagamitin ka ng mga tao. Okay lang.
Meron pa rin ako sa'yo, Papa. Kahit na hindi ako kasama mo nung lumalaki ako, basta nandito ka, walang kinakatakutan ng Taoji. Mabuti. Kukunin ka na ng papa pa uwi. Tingnan mo, may lakas ng loob silang hawakan ng anak ko. Walang dapat mabuhay. Opo, sir. Espesipiko ni Shen Yunjo na pinangalanan ang Chow Family Finance para imbestigahan. Alamin mo para sa akin, dammit. Ang estudyanteng yan na Fang Shuo, ano talaga ang connection niya sa Shen Yunjo? Papa, ang mahal mong anak ay napalo na ng ganito. Gagawa ka ng paraan o hindi? Nasa problema ako ngayon at may lakas ng loob kang sabihin, yan? Ang lalaking yan na Fang Shuo, ano ang background niya? Bakit mo siya kinasuhan ng walang dahilan? Siya lang ay isang mahirap na bata. Anong klaseng background ang maaaring meron siya? Paano siya maaaring mag-connect sa Shen family, ang top clan ng Jiangzhou? Dapat may na-offend ka sa labas? At ngayon ibinabalita mo sa akin. Ikaw? Ano, patay na ang Fang Shuo. Shuo, patay na siya. Paumanin po, Chairman, aksidente sa kotse. Nakulong ang katawan ng binata sa sports car na iyon. Sumabog ang kotse. Siya ay hindi nakalabas. Aksidente? In fact, sabog ay sinadya. Imbestigahan. Opo, sir. Taoji, nandito na si Daddy. Dad, Umupo ka. Taoji, huwag mong sisihin si Daddy sa pagiging walang puso. Ang lalaking iyon inasikaso ko na para sa iyo. Taoji, pupunta na ako sa kwarto ko. Fang Shuo. Ganun na lang ba? Namatay ka? Nakakadismaya. Magandang gabi. Girlfriend. Ngayon karapatan mo nang maghiganti sa akin. Ang girlfriend ko narinig ang tungkol sa pagkamatay ko, parang hindi man lang nababahala, ha? Nababahala? Siyempre naman. Nababahala ako kasi ang bilis mong namatay. Hindi sapat para paglaruan ko. Taoji, talagang baliw ka. Kasi naman, ang makakagawa ng laruan na nakakaengganyo sa akin ay namatay lang bigla. Mababagot na naman ako. Paano mo gusto maglaro? Tulad sa gate ng eskwelahan na elegante kang papatayin o sa bar na maalalahanin kang bibigyan ng band-aid? Siyempre, Kaya, Miss Anne, gusto mo pala ang ganitong close quarters combat game, ha? si classmate Pang naman parang gusto na gusto ang wall slams, ha? Nagpanggap kang patay para lokohin ang lahat. Para lang makita ako. Kung hindi ko niloko ang lahat, paano ako makakapunta para makita ang girlfriend ko ng mag-isa? Sino ba ang gago na nagtangkang pasabugin ako? Buti na lang, ang boyfriend mo ay madiskarte at maliksi nakaligtas sa malaking sakuna. Classmate Fang, hindi naman talaga na nahuhumaling ka sa akin, ano? Siyempre gusto kita. Para naman pag namatay ako, sa daan patungong impyerno, nandyan ka rin hindi masyadong malungkot. Edi, ano pang hinihintay mo? Taoji, tulog ka na ba? May narinig si Dad na ingay sa kwarto mo. Hala. Ayos lang ako, Papa. Talaga ayos lang ako. Siguro dapat pumasok ako para tingnan ka. Hindi. Umalis ka.
Sige na, mahangin at umuulan sa labas. Isang taong malapit na mamatay na pumunta sa kwarto ng girlfriend niya para mag-shelter. Masyado ba yang hinihingi? Bukod pa, Old Fang, mama ko at uncle ko ginulo ang Jiangzhou para hanapin ako. Taoji, ano ang problema? Talaga ayos lang ako, Papa. Nakahiga na ako. Dapat magpahinga ka rin. Parang nagpapanggap na mabuting babae ulit si Miss Anne. Ngayon na umalis ka. Kung hindi ako mag-aalala na gawing realidad ang pagkamatay mo. Sa ganitong pagkakataon, nangahas ka pa rin naman akot sa akin. Fang Shuo, ano ang gusto mong gawin? Ano sa tingin mo? Hindi ka maglakas loob. Taoji, papasok ako. Taoji, ayos ka lang ba? Mabuti naman, tatay. Kaya hayaan kitang magpahinga, tatay. Totoo, ang seguridad ng ating bahay ay dekalidad. Pero kailangan pa rin nating magkaroon ng kamalayan sa kaligtasan. Alam mo, naiintindihan mo. Oo, alam ko. Kaya magpahinga ka ng maaga. Ang Taoji, tumingin ka sa ibaba. Sa susunod na magkita tayo, tandaan mong dalhin mo ako ng bagong clip sa buhok, sige? Paalam. Isang bagong clip sa buhok. Magandang panlasa. 3 araw mula ngayon, dalhin mo ang bagong clip sa buhok na binili ko para sa iyo sa aking libing. Ang aking kasintahan. Bakit ako pupunta? Dahil ang namatay ay karapat-dapat sa pinakamataas na paggalang. Xiao Shuo, muntik na akong mamatay sa takot. Buti na lang at ligtas ka. Nababaliw na ang mga magulang mo ngayon. Nasaan ka, ha? Ligtas ka ba? Ligtas na ligtas. Huwag kang mag-alala, Tito. Hindi ako pupunta kahit saan, tungkol kay Old Fang at kay Nanay. Tulungan mo akong itago ito sa kanila. Natatakot ako baka si Nanay, hindi kayanin ng puso niya. Itago sa kanila? Paano? Ang tatay mo ay ginagamit ang lahat ng kanyang resources para hanapin ang pumatay. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti. Kumbinsido siyang patay ka na. Eh di hayaan mo siyang maghukay. Sa totoo lang, gusto ko rin malaman, sino ba yung nagmamadali na ilibing ako? Tito, kailangan kong imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Sino? Ang anak ni Anne Waiting, ang boss ng Green Dragon Society. Si An Taoji. Si Anne Waiting, ang hari ng ilalim ng lupa? Xiao Shuo, paano ka nakisalamuha sa kanyang anak? Ahas si Anne Waiting. Matagal na siyang nakaugat sa underworld ng Jiangzhou. Kahit ako ay kailangang mag-ingat sa kanya. Paano ka nagkasalubong sa kanyang anak? Gusto ko rin malaman yan. Anong problema ko sa kanya? Sige, iimbestigahan ko yan para sa iyo. Bakit suot mo pa rin? Yung pulseras na yan, yung babaeng tinatawag mong Peach, 6 na taon mo na siyang hinahanap at wala ka pa ring nahanap. Siguro dapat ko na ibaba ang tawag, Tito. Kailangan kong maghanda ang sarili kong libing. Uy! Bukas ang libing ko. Magbihis ka ng maayos para sa libing ko bukas. Ang Taoji. Ang munting palabas na ito. Hindi magiging pareho kung wala ang bida. Hindi ito magiging kasing saya. Kumusta po, Tito at Tita? Ako ang kasintahan ni Fang Shuo.
Sure. Hindi niya sinabi na may kasintahan siya. May oras para sa yan. Sino ang nagpili ng litrato na ito? Napakapangit. Kasintahan, napakasakit ng pagkamatay ko. Kasalanan mo lahat ito. Kakaiba. Kasalanan mo itong lahat. Hindi ka na nga dumadalaw sa akin. Dalay mo ako. Ang landi mo naman. Kung miss na miss mo ako, edi dumalaw ka sa akin ng personal. Ay! Kumuha ako ng litrato. Gumalaw yung litrato. Fang Shuo. Kausap niya ako, sabi niya. Sobrang lamig niya. Nakakalungkot. Gumalaw yung litrato. Imposible sa kalatagan ng araw. Yung babae na yon ay kasintahan ni Fang Shuo. Baka dahil sa labis na kalungkutan, nagkaka-hallucination na siya. Kawawa naman ang bata. Wala na si Xiao Shuo. Nasira siya nito. Hindi. Hindi patay si Fang Shuo. Hindi niya gagawin yon. Hindi niya ako iiwan. Hoy bayaw, na-shock itong binibini. Hayaan mo akong ipahinga siya. Sige. Antaoji, mas baliw ka pa kaysa sa inakala ko. Pinapunta mo pa ako para sunduin ka. Sige, hintayin mo lang. Demonyong girlfriend ko. Xiao Shuo, sumobra ka na. Kung nalaman ng tatay mo kanina, ako rin ang pagbubuntunan at yung Anta-Oji na yon siya. Okay lang siya. Umiiyak yung kahabag-habag na babae. Yung maliit na kalokohan na yon, matagal na niyang nakikita yon. Hindi lang siya natakot, binaligtad pa niya ako. Tito, ang pangit na gamit mo, wala ring kwenta. Itong magandang gamit na to ay hindi para sa iyo para gamitin sa ganitong kasamaan. Tsaka, yung pinapaimbestigahan mo sa Kin ay nagsisimula ng mabuo. Itong si Anta-Oji ay talagang anak na babae ni An Waiting. Pero ang kanyang pagkabata ay napakahiwaga. Noong mga nakaraang taon lang siya lumabas sa publiko. Binibini, ayos ka lang ba? Totoo ang larawang ito. Okay lang ako. Isang boring na kalokohan lang. Fang Shuo. Gago ka. Akala ko ba'y hindi ka magkakaganito? Buti nga, mabuti nang patay ka na. Sino bang nag-utos sa yung hamakin ako sa kainan? Sino ka? Tumahimik ka. Matandang lalaki. Napakaliit at hamak na pamilya. At naghahandog ka ng ganitong malaking libing? Binibini, kung hindi ka narito para magbigay galang, umalis ka na. Bini, tingnan mo ang larawan ng gago na ito. Nakasabit pa rin dyan. Anong katawa-tawa? Basagin mo yan. Gusto kong mabasag ang sumpang lugar na ito sa maliliit na piraso. Hayaan mong makita niya ang mangyayari sa mga sumalungat sa akin, si Joanna. Ito ang kapalit. Kahit patay na siya, hihilayin ko siya palabas at lalapastanganin ang kanyang bangkay. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Tumigil ka. Basagin mo ang larawan ng patay na lalaki. Ang kapal mo. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob hawakan ang memorial tablet ng aking anak. Matanda, ako si Joanna ay hindi isa na gumagalang sa mga nakatatanda. Mas mabuting umalis ka sa harap ko. Ikaw, Joanna, alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? wala akong pakialam kung sino ka. Sa lungsod ng Jiangzhou na ito, walang sino man ang hindi ko, si Joanna, maglakas loob hawakan. Sino ang tinatawag mong tang? Ikaw. Ikaw, anong karapatan mong saktan ako? Lalabanan kita hanggang kamatayan.
Ano bang karapatan mo para saktan ako? Kahit sarili kong ama ay hindi maglalakas loob na saktan ako. Putang ina mo! Walang hiya kang bata ka. Anong kapal ng mukha mong saktan ang kapatid kong si Joanna? Sino ka ba, hampas lupa? Sister Joanna, ang mga dala mo napakasasama ng ugali. Gusto ko lang ipagtanggol ang huling dangal na natitira sa boyfriend ko. Yun lang. Ganito ba ang ugali mo? Wala ka bang kahit konting galang? Nagmamalaki ka, hulihin siya, patumbahin siya! Mahal, ang libing ko. Nag-e-enjoy ba kayo? Multo, isang multo. Fangshu, hindi ka ba patay? Bangkay, buhay ito. Putang ina, nakakatakot talaga ito. Sure, anak ko, hindi ka patay, talagang hindi ka patay. Pinatay mo ang nanay mo sa takot. Nanay, dahan-dahan. Kung ipipilit mo pa yan, mamamatay talaga ako. Magiging multo na talaga ako. Feng Shuo, gago ka. Nagpanggap kang patay sa ganitong seryosong bagay, ang lakas ng loob mong magbiro. Hintayin mo, babatuhin kita ngayon. Ako, Tatay Fang, nasa publiko tayo. Huwag mo akong ipahiya. respeto? Ang respeto ko, ang respeto ng tatay mo, sinira mo lahat. Gusto mo pa ng respeto? Papatayin kita. Nanay! Sige na, Tatay Fang, basta okay ang bata. Yun lang ang mahalaga. Sure, humingi ka ng tapat na paumanhin sa tatay mo. Tak. Umalis ka. Mga tao mula sa pamilya Chow, walang isa man, arestehin silang lahat. Ano ang mga paratang kay Chief Shen? Pananabotahe balak manggulo sa libing ng iba pang aatake. Tama na. Pinuno ng pamilya Shen ang pamilya Fang. Sino ba talaga kayo? Fangshu, niloko mo ako, hindi kita patatawarin! Chow Ana. Ang tatay mo, si Chow Cheng-er. Siya mismo, hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Kung sino ako, ang pamilya Fang ng Kyoto. Sa susunod, ikaw at ang tatay mong usurero. Huwag kayong makialam sa maling tao. Magmulat kayo ng mata. Kyoto. Ang pamilya Fang. Dalin niyo sila. Nauunawaan. Tulungan mo naman ako. Ayoko. Kailangan mong tumulong. Tay nanay, hayaan niyo akong magpakilala. Hayaan niyo akong magpakilala, ang Taoji ang nobya ko. Kumusta po, tito at tita? Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? Napakabait, di ba? At napakagaan ng kalooban. Mabait na bata siya. Ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Sige. Mukhang mabait siya. Mabuti. Mukhang kailangan kong magpakabait sa pamilya Fang mula ngayon, di ba? Yang si Fang Shuo na yan, nakahanap ng nobya na mas baliw pa sa kanya. Miss Anne? Kumusta? Mapa, may gagawin pa kami ng nobya ko, kaya aalis na kami. Aalis na kami. Yang bata na yan. Fang Shuo, hindi pa ba sapat ang yakap mo? Aray! Aray! Antaoji, masigit pa nakakatakot kaysa demonyo. Sige, kaya lumayo ka sa kin. Miss Anne, meron pa tayo hindi pa natapos na usapan. Pag-usap tungkol dito, sa ating dalawa, ano ang meron tayo? Anong usapan? Nagtitipon ka ng ebidensya ng mga kasalanan ko at ibinigay ito sa Old Fang. Sa parehong panahon, nag-aalaga ka ng mga walang kwenta pagkatapos. Nagdulot ka ng aksidente sa kotse. At sa parehong panahon, tumutulong sa akin sa libing. Ang Taoji, lalong tumataas. Ang interest ko sa iyo. Feng Shuo? Parang nagkamali. Oh? Sa larong pangangaso, kadang sa tatakra na itinakda ko lamang. Miss Anne, dapat narinig mo ang titulo ko, ang Living King of Hell, tama? Hindi ka natatakot na papatayin ko ka? Classmate Fang, parang hindi pa naintindihan kung sino ang namamahala dito. Ang boyfriend ko parang talagang gusto ng pagkain ng peaches.
ang binata ng pamilyang Fang. Nag-iisa ka lang. Ngayon, ituturo namin sa'yo kung ano ang mga patakaran. Ang mga patakaran ko ang tanging patakaran na mahalaga. Tumayo ka. Magbabayad ka para dito. Hoy. Salamat. Ano ang pangalan mo? Babawaran kita. Hindi na kailangan ng bayad. Tawagin mo na lang akong Peach. Makikita pa ba kita? Munting Peach. Tapos na ang investigasyon. Ang gustong pumatay sa'yo ay talagang ang ama ni Antaoji. Si Ann Waiting. Siya nga gaya ng inaakala ko. Tama ang hula mo. Sa libing, siguradong naglagay siya ng maraming tao para bantayan ka. At pagkatapos, nagpunta pa siya sa lugar ng aksidente para mag-imbestiga. Walang duda. Lalong kumikilabot ang larong ito. Sure. Huwag kang makialam sa bagay na ito. Ang gago talaga, madalas kong pinapalampas sa kanya at okay lang iyon. Pero ngayon, may lakas ng loob siyang pakialaman ang pamangkin ni Shen Yunjo. Siguro akala niya ay matagal na siyang nabubuhay. Tito, meron ka pa bang impormasyon tungkol kay Antaoji? Lahat ng nakalap namin ay narito na. Matagal na masyado. At kasama rito ang mga pangunahing tala ng Qinglong Society. Ang kanilang mga pamamaraan sa paghawak ng mga aksidente ay talagang napakalinis. Gayunpaman, nakahukay ako ng isang nakakawiling bagay. Si Antaoji, bago siya mag-15 taong gulang, ay wala namang sa tabi ni Ann Waiting. 6 na taon na ang nakalipas nang siya'y isama pabalik. 6 na taon na ang nakalipas. Nung pagkakataon. Anong pagkakataon? Tito, tungkol sa usapin ng pamilyaan, huwag muna kayong makialam. May sarili akong plano. Sure. Toji, yung bata sa sementeryo kanina, ano ba yon? Wala masyado. Dapat patay na siya. Paano siya muling nabuhay? At isa pa, ano ang ibig niyang sabihin ng girlfriend? Kailan ka ba nagkagulo-gulo sa batang yon mula sa pamilyang Fang? Tay, peke ang pagkamatay. Peke rin ang libing. Tungkol naman sa girlfriend, totoo yon. Ikaw, ano ang sinabi mong totoo? Tay, sabi ko si Fang Shuo ang boyfriend ko. Antaoji, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang batang yon mula sa pamilyang Fang ay hindi basta-basta lang makakalaban. Alam mo ba kung gaano kaprotektibo ang matandang lalaking si Fang Kuan sa kanyang pamilya? Paano naman ang kanyang tiyuhin, ang chief, na si Shen Yunjo? Ang pamilyang yon, napakakomplikado ng pamilyang yon. Alam ko. Hindi mo alam. Ang mga tangang yon mula sa pamilyang Chao ay naalis na ni Shen Yunjo dahil lang sinira nila ang altar ni Fang Shuo at ngayon sasabihin mo sa akin na boyfriend mo siya? Ang mga kao, mag-ama, ginusto nila yon. Ano ang kinalaman natin doon? Tay, nag-overreact ka. Antaoji, binabalaan kita, lumayo ka sa kanya. Napakalalim ng kanyang pamilya, napakakomplikado. Hindi yan bagay na madali tayong makikialam. Ikaw lang ang mahal kong anak. Hindi ko talaga papayagan na may mangyari sa'yo. Tungkol naman kay Fang Shuo, maghahanap ako ng ibang pagkakataon para ayusin siya.
and waiting. Pinabalaan din kita. Ang sarili kong buhay. Ay ako ang magdedesisyon. Bago ako magwala, hindi ko papayagan ang sino man nasaktan siya. Kasama ka na. Pinagbantaan mo talaga ako para sa batang yon? Tay? Hindi ito pananakot. Babala ito. Busog na ako. Kain kayo. Bigla-biglang pumasok? Fang, sa tingin mo ba masyadong maluwag ang seguridad ng bahay ko? Or masyado akong madaling kausap? Hindi pareho. Sa tingin ko lang, ang ilang utang, ang ilang bagay, kailangang ayusin sa kalaliman ng gabi, tayong dalawa lang, kung kailan. Mas malinaw itong maayos at mas masaya. Fang. Paano mo gustong ayusin ito? Gusto kitang patayin. Pero hindi ko kaya. Fang Shuo. Alam mo ba kung nasaan na ang huli na nangahas na guluhin ako ng ganito? Ngayon? Alam ko. Nakabaon na sa isang lugar na may magandang feng shui o kaya'y lumulutang sa isang daungan o puerto. Kaya gusto mo ring subukan, ha? Iba ako sa kanila. Ako ang iyong boyfriend. Dugo ni Fang. Amoy peach din. Antaoji. Kaya pala lahat ng mga panahon na ginulo mo ako, may gusto ka talaga sa akin? Sana nga. Antaoji. 6 na taon na ang nakalipas. Nakapunta ka ba sa Kyoto? Sa isang madilim eskinita. Ikaw ba ang nagligtas sa isang batang lalaki? Kyoto? Hindi. Masyadong strict ang tatay ko. Bago kita nakilala, hindi pa ako nakalabas ng Jiangzhou. Fang, ako ba ang napagkamalan mo? Or napakarami ng mga romantic deaths mo? Na napaghalo-halo mo? Ganun ba? Pareho ang matalamig mong mata sa kanya. Pareho ang matalamig mong mata. Ang pangalan mo ay Antaoji. Ang pangalan niya ay Little Peach. At ito ang nawala niya. Anong coincidence? Isang hair clip na peach, isang bracelet na peach. Fang, ang obsession mo sa mga peach talagang malalim, ha? Sayang. Hindi ako ang peach mo. Fang Shuo, ang kapal ng mukha mo. Bossan, magandang gabi. Hulihin siya, baliin ang mga binti niya at ipakain siya sa mga isda. Tigil. Antaoji, anong ginagawa mo? Antaoji, parang hindi masyadong natutuwa ang tatay mo sa manugang na ito. Malit na gago ka mula sa pamilyang Fang. Akala mo talaga hindi ako maglalakas loob na gawin sa'yo ang kahit ano? Nangahas kang umakyat sa bintana ng anak kong babae? Ipapaunawa ko sa'yo kung ano ang tunay na pagdurusa. Tuloy lang. Tatay, wag mo siyang galawin! Taoji, pinoprotektahan mo pa rin siya? Unwriting, wala kang pakialam sa negosyo ko. Siya. Ang boyfriend ko? Antaoji, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Galing siya sa pamilyang Fang. Ang mortal na kaaway natin. Sinubukan ka lang niyang samantalahin, tapos ikaw. Trip ko lang siya. Kung gusto mo siyang patayin, ako muna ang patayin mo.
Sige. Sige. Ikaw talaga ang napakaganda kong anak. Dahil sa isang lalaki, iwan mo ang sarili mong ama. Sige. Kung ayaw niyang umalis, ako na lang ang aalis. Miss Anne, dahil sa akin pinaalis mo ang sarili mong ama. Ang dedication mo ay talagang nakakatuwa. Mukhang ang relasyon nating magsyota ay halos opisyal na ngayon. Fang Shuo, huwag kang masyadong magyabang. Iniligtas kita hindi dahil sa iyo, dahil hindi pa tapos ang laro ko. Akala mo ba? Papalayain kita ng ganun-ganun lang? Talagang hindi ka ang Little Peach? Tumahimik ka. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Isang Ali, isang peach. Fang Shuo, huwag kang magpakapogi. Hindi ko alam, Antaoji. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mo ulit. Sa'yo ba ang bracelet na ito? Ikaw ba? 6 na taon na ang nakalipas? Ikaw ba? Ang batang babae na tumulong sa'yo? Ikaw ba? Hindi ako. Siguro, ang Little Peach mo ay matagal na namatay. Fang Shuo, tingnan mo ng mabuti. Ang taong nakatayo sa harap mo ay Antaoji, ang young mistress ng Azure Dragon Society. At ikaw, ay pray ko lang. Sige. Antaoji, gusto kong makita. Sinong manghuhuli sa sinong manghuhuli? Sinong manghuhuli sa sinong manghuhuli? Ang larong ito, sasali ako. Mahal, sabihin mo kung mali ako. Madali ba ang pinagdaanan ko? Pinalaki ko siya sa hirap at ginhawa. Teka, hindi. Gumamit ako ng toneladang ginto at pilak para buuin at palakihin ang anak natin. Isang magandang dalaga. Tapos ano ang nangyari? Yung batang taga-pamilya Fang, yung gago, inagaw siya. Pumasok pa siya sa bintana. Hinalikan pa niya ang anak mo. Yung batang Fang ay salbahe. Gago. Pasaway. At sinabihan ko yung batang Fang na lumayo kay Taoji. Si Taoji. Naglakas loob pang sumagot sa akin para sa kanya. Tinawag pa ako ng buong pangalan. I'm waiting. Huwag kang makialam sa buhay ko. Nako, ang puso ko ay nagyelo na. Ang ating munting anghel. Siya tinalikuran na ako. Mahal. Ang anak natin hindi na ako mahal. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Ikaw, isama mo na ako. Sino yan? Kung may makakita sa akin na ganito, nakakahiya ng mabuhay. Kasalanan lahat yan ni Fang Shuo, yung hayop. Hindi pa ito ang katapusan. Huwag kang mag-alala, mahal, ang away ng dugo sa pagitan ng mga pamilyang An at Fang. Hindi ko kailanman malilimutan at tiyak na hindi ko hahayaang si Taoji ay makisalamuha sa pamilyang Fang. Dapat mamatay si Fang Shuo. Matandang Chen, ako ito. Yung babae mula sa pamilyang Cao, si Cao Ana. Ang pagkulong sa kanya ay pag-aaksaya lang ng pagkain. Mag-ayos ka ng paraan. Palayain mo siya sa kadahilan ng medikal o dahil sa kakulangan ng ebidensya, pakawalan mo siya. Siguraduhing legal at maayos ang papeles. Huwag kang mag-iwan ng butas. Oo, ngayon na. Oo, pinahahalagahan ko ang iyong kagandahang loob. Sa pagkakataong ito, si Taoji ay hindi na makakahanap ng mali sa akin, tama ba? Si Cao Ana ay hayagang kalaban ng pamilyang Fang, isang desperadong tao na napupuot sa pamilyang Fang hanggang buto. Siya ang perpektong sandata.
Binibining Xiao. Tapos na ang lahat ng papeles, batay sa bagong ebidensya at iyong pagsusuri sa kalusugan, ikaw ay pansamantalang palalayain. Maaari ka nang umalis. Tingnan mo, Binibining Fang. Ano ba talaga ang problema mo? Siya ba talaga si Little Peach? Tito, nagawa mo na ba ng maayos na investigasyon para sa akin? Tihil. Hindi ako ang iyong tito. Ikaw ang aking tito. Ayos ba? Ang impormasyon tungkol sa Green Dragon Society, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Binibining Fang. Ate Bayaw, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Pumunta ako para makita ang tiyuhin mo. Ilang sekreto pa ang itinatago ninyong mga pamangkin sa akin? Fang Shuo, kailangan mong ipaliwanag ito sa akin. Ang Taoji, anak ni Anweiting, ang anak ng pinuno ng Azure Dragon Society. Siya ba ang nakita mo, ang iyong matamis masunuring nobya? Sure, anong klaseng lalaki si Ann Waiting? Isang boss ng sindikato. Hindi natin alam kung gaano karaming dugo ang nasa kanyang mga kamay. Si Ann Taoji ay anak ni Ann Waiting. Napakadelikado noon. Nanay, tatay, sa totoo lang, si Ann Taoji ay hindi nobya ko. Talaga? Pero magiging ganoon na siya sa lalong madaling panahon. Gago ka! Anong ibig mong sabihin sa lalang madaling panahon? Ang ama niya ay nagpadala ng mga tao para patayin ka at ipinagtatanggol mo pa rin siya? Iyon ay hiwalay na usapin. Sure? Sinusubukan mong patayin ang iyong ina. Ang babaeng iyon ay isang ahas. May dahilan kung bakit siya lumalapit sa'yo. Hindi siya ang iyong matamis na Peach. Ang iyong matamis na Peach ay hindi kailanman magiging isang walang awang prinsesa ng sindikato. Kung akin man siya o hindi, ako ang bahala na mag-alam niyan. Pero hanggang sa panahong iyon, walang sino man ang maaaring magpasya para sa akin. Ikaw! Sige. Sa tingin mo malakas na ang iyong mga pakpak ngayon? Hindi ka man lang makikinig sa iyong mga magulang? Fang Shuo, binabalaan kita. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo at makikialam sa pamilyaan at magdudulot ng malaking sakuna, huwag kang umasang. Ililigtas ka ng pamilya Fang. Ikaw ang bahala sa sarili mong gulo. Hoy! Joanna! Winawasak ang lugar. Nakuha ko. Papunta na ako. Nakalabas si Joanna. Kinugulo niya ang bar natin ngayon. Joanna, paano siya nakalabas? Ito ang problema ko. Ako na ang bahala. Hindi ko kailangan ng tulong mo para ayusin ang gulo ko. Fang Shuo, huminto ka dyan. Sure. Yun, Joe, padalhan mo siya ng mga tao, bilisan mo. Walang aalis. Dahil ayaw niyang takpan natin siya, di hayaan natin siyang magayos ng sarili niyang problema. Shuo. Dinala ni Joanna ang mahigit 100 lalaki. Lahat desperado, may dala silang armas. Ang mga tao natin ay nakakulong sa loob. May ilang nasugatan. Naiintindihan ko. I-clear ang lugar. I-lock ang mga pinto. Opo, sir. Basagin ninyo lahat. Fang Shuo? Ang pamilya Fang. Katarantaduhan. Sa paningin ko, basura ka lang. Ang galing mo, Joanna. Ipamukha mo sa pamilya Fang ang mangyayari kapag kinontra ka nila. Oo, ang River City na ito. Dapat pamunuan ni Joanna. Ang yabang ng salita mo. Hoy, may lakas ng loob mo. Sino ang gumawa nito? Shuo. Ang dalawang ito, sila ang pinakamalupit. Ikaw na naman, ang dalawang asong ito. Joanna, hindi ko alam may kakayahan ka na makalabas sa pamilya Shen sa mismong harapan nila at makalaya. Nagtataka ako kung aling master ang tumulong sa iyo. Tandaan, hindi mo ako nakita.
kung ang pamilya Cao ay makakabalik sa dating estado, ay nasa kamay mo na. Hoy. Fang Shuo, binabalaan kita. Kung lalakad ka pa ng isang hakbang, ang leeg niya ay puputok. Joanna, hinahanap mo ito. May lakas ng loob kang hawakan ng isang tao sa pamilya Fang. Di ba kita nakita sa mga araw? At may best pa yung trick ka na. Ang pamilya Fang mo, hindi ba mahilig sa pagmamalaki bilang mga philanthropist? Kung na ngayon, sa teritoryo ng pamilya Fang, may mamamatay, para sa impluensya ng pamilya Fang, malaki ang epekto, hindi ba? Ha? Isang bar manager? Magkano ang halaga niya? Sapat para ipagpalit sa buhay ng mga kaibigan mo? Fang Shuo, tigilan mo ang pagpapanggap. Ang pamilya Fang ninyo ay nag-aangking hindi nananakit ng inosente, di ba? Kung ngayon ay may madagdag pang mamamatay, ang reputasyon ng pamilya mo ay masisira. Kahit si Shen Yunjo ay hindi na makakatulong sa'yo. Reputation? Akala mo ba may pakialam ako dyan? Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo at masyado mo ring pinapahalagahan ako. Sige, Fang Shuo, ngayon wala ka na ring pakialam sa buhay ng mga hostage. Kung gayon, Sandali lang. Young Master Fang, hindi yan dahil wala kang pakialam. Natatakot ka na kung mamatay ako, ay makikita mo pa rin ako kahit sa impyerno. Napakamalas mo. Ikaw, tumahimik ka. Kung gayon, isama natin ang mga taong ito at maglaro tayo ng isang laro. Hinahamon kita? Isang laro? Sabihin mo nga, hayaan mong makita ko kung ano ang kaya nitong utak mo na puno ng galit at takot na maibunga. Anong klaseng nakakatuwang laro? Maglaro tayo ng mas simpleng laro. Iikot ang bote. Kung kanino ito tumapat, siya ang talo. Ang talo ay puputulan ng daliri. Baliw ka, siraulo ka. Syo, huwag mo siyang pansinin. Sige. Pero ang putulin ng kanila ay nakakabagot. Ang sayo ang gusto ko. Siyempre, kung matalo ako, ibibigay ko rin ang kamay ko. Syo. Feng Shuo, huwag kang magpakapal. Maniwala ka o hindi, Sasabay ako sa iyo. Karapat-dapat ka ba, Joanna? Ni hindi ka nga karapat-dapat maging kalaban ko. Ngayon, maaari kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. O laruin ang larong ito at ipusta ang iyong mga daliri. kung masaya lalaruin natin. Parehong kamay mo. Gusto ko pareho. Bata, malas mo. Joanna, aling kamay ang gusto mo? Binibining Feng. Ikaw muna. Fang Shuo, huwag mong ipilit. Joanna, ang pandaraya mong ganyan, tipong ikaw talaga. Nakakadire. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Anong klaseng espesyal na lubricant ang nasa bote na ito? Mag-apply lang ng kaunting puwersa at mag-iiba ang sentro ng grabidad. Ang mga cheap na trick na ito, sawa na ako sa mga ito noong ako'y 8 taong gulang pa lamang. Ang tunay na laro, ngayon pa lang magsisimula. Nandaya ka. Alam mo ang mga patakaran. Ako na ba ang gagawa? O ikaw ang magpaparangal? Hindi ganon? Ang tatay ko siya. Ang tatay mo, si Chao Chengger ngayon, kahit siya mismo hindi na kayang protektahan ang sarili. Tungkol sa iyo. Kaliwa o kanan? Young Master Fang. Grandpa Fang, nakikiusap ako, patawarin mo ako. May nag-utos sa akin na gawin ito. Ang taong iyon ang nagpalaya sa akin para ipahamak ka.
Huwag mo nang sabihin. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang may gusto sa'yo? Sino ang nagkasala sa akin? Ako na ang pupunta. Sisingilin ko siya. Tungkol sa'yo. Maging mabuting tao ka sa susunod mong buhay. Kaklase Fang, ang magaspang na trabahong tulad ng pag-akyat ng bangkay. Paano ko hahayaang ikaw ang personal na gumawa Kailan ka dumating? mula nang simulan mong basagin ang unang bote ng alak? Fang, karahasan hindi magiging solusyon sa problema. Kaya Miss Anne, ano ba ang makinang na ideya mo? Ang maruming trabaho ay dapat ipaubaya sa mga professional. Hayaan mo silang humawak niyan. Ang mga tiyaw, ang ama at ang anak ang sanhi ng lahat ng gulo na ito. Kailangan silang managot. Hindi ba ganun ang palagay mo? Bakit hindi na lang ipaubaya sa akin? Sisiguraduhin kong malinis ang lahat. Walang maiiwang bakas. Ipaubaya sa'yo? Miss Anne, sinusubukan mo bang magparating ng makatarungang hustisya? O naglilinis ka lang ng bakuran? Sige. Gagawa ako ng pabor para sa iyo ngayon. Pero pinasugod sa akin ng matanda mo ang mga aso niya. Ang maliit na pangyayaring iyon. Paano natin aayusin iyon? Ano ang pinagsasabi mo, Fang? Ang tatay ko, hindi kailanman gagawa ng ganyan. Fang Shuo, gago ka. Ibaba mo ako. Ngayon din, Fang Shuo, gago ka, gago. Ang mga taong ito. Ihatid mo sila kay Boss Ann, i-empake at ipadala pabalik. Opo, Kuya Shuo. Dadalhin kita sa isang lugar. Si Chao Chenger ang tatay mo. Ang kutsilyong ipinadala niya para patayin ako. Alam mo, alam ko. May pinasahan ng tatay ko para patayin ka. Ngayon, patayin mo ako. Patas lang yon. Wala akong pakialam kung sino man ang gustong mamatay ako. Si Anne Waiting, si Chao Chenger. Mga payaso lang silang lahat. Eh ano ang pinapahalagahan mo? Ikaw ang pinapahalagahan ko. Ikaw ba talaga si Little Peach? Yung tumulong sa akin para tumayo noong 6 na taon na ang nakalipas. Ang may-ari ng pulseras na ito, ikaw ba talaga o hindi? Sabihin mo sa akin. Fang Shuo, 6 na taon na ang nakalipas. Ba't hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo? Alam ko na, ikaw si Little Peach. Kapag tinitigan mo ako ang mga mata mo. Eh ano naman kung ako nga? Ang nagligtas sa'yo 6 na taon ang nakalipas ay ako. At pagkatapos ng 6 na taon, ang gumamit sa'yo, ang nagpapatay sa'yo ng aking ama, ay ako rin. Matagal na akong hindi na yung Little Peach na nasa alaala mo. Ako si Ann Taochi, ang binibini ng Azure Dragon Society. Ang paghahabol nating ito hindi na mapipigilan ngayon. Kung nais mong magbayad ng utang na loob o maghiganti man. And Taoji, ang pag-amin mong ikaw si Little Peach ay sapat na para sa akin. Wala nang ibang mahalaga. Mula ngayon, ang mga patakaran ng larong ito ay ako ang magtatakda.
Aminin mo na, Peach. Hindi ba't ikaw ay nahulog sa akin 6 na taon na ang nakalipas nang iligtas mo ako? Nakita mo na ba ang isang mangangaso na umibig sa kanyang biktima? Ikaw ang nobya ko. Ikaw ang umamin noon sa harap ng gate ng eskwelahan. Nandito ka na. Nagsaya ka ba kasama yung gago mula sa pamilyang Fang? Tatay, mag-ingat ka sa pagsasalita. Si Fang Shuo ay nobyo ko na ngayon. Antaoji, meron ka bang kahit kaunting respeto sa akin bilang iyong ama? Alam mo ba ang ginagawa mo? Tatay, alam na alam ko ang ginagawa ko. Wala kang alam. Naglalaro ka sa apoy. Naglalaro sa apoy ng pamilya Fang. Iyon ay isang walang hanggang hukay na lumululun sa mga tao nang hindi naglalabas ng buto. Pero hindi ba gusto mo rin ang maglaro sa apoy? Ang kutsilyong iyon, Joanna. At ikaw? Nagkatrabaho siya para sa'yo? Anong Joanna? Kung nagawa ni Joanna ang gulo ngayon at sinasadyang pinatay si Fang Shuo, ikaw ay nakakuha ng gusto mo, hindi ba? Hindi ba tama? Iyon ay pagtulong ng tatay mo sa iyo para lumayo sa kanya. Antaoji, binabalaan kita. Ang pamilya Fang ay hindi dapat paglaruan. Pero ikaw, hindi lang hindi ka nakinig, lalo kang nagpatuloy. Akala mo ay malaki ka na, ang Qinglonghui ay hindi na humahawak sa iyo, o ang gwapong lalaki ay nakapasok sa isip mo? Kailan ako nagkaroon ng pakpak? Dad, hindi ba ikaw ay nasisiyahan sa akin bilang masunurin mong anak? Antaoji, huwag mong isipin kahit saglit na hindi ko alam. Ang batang Fang Shuo na paulit-ulit nakakatakas. Hindi ba dahil ikaw ay palihim na nagprotekta sa kanya? Oo. Isipin mo noon, bakit ko kinuha ang mga litrato at ibinigay sa pamilya Fang? Ginawa ko para protektahan siya. Sa pagkulong lang sa kanya sa lugar na hindi ikaw o ako ay makakarating, siya ay makakaiwas sa galit mong paghihiganti noon. Hindi ba tama? Iyon ay ang tatay mo na nagprotekta sa iyo. Hindi ko kailangan yon. Taoji, Ang nanay ko rin ay namatay sa proteksyon mo. Hindi ba? Munting Peach, nakita ko ang boyfriend mo, hindi man lang nag-hello. Napakalamig. Fang, marami kang libreng oras, ha? Pumunta ka pa rito sa school para harangan ako, abala ako. Kailangan mag-aral. Mag-aral? Anong natutunan mo? Natutunan paano magiging masaya ang buhay gawing impyerno. O natutunan kung paano eksaktong ibigay ang huling suntok. Mali ka. Ang binibini ng Qinglong Society habang mas marami kang natutunan. Mas marami kang nalalaman sa mundong ito, ang mga taong naghihirap ay magiging mas kaunti. Ako, nagbibigay ako ng hustisya. Bang. Nakabara ka. Munting Peach. Ang twisted logic na ito ay bagay sa taste ko. Narinig mo yung kanina hapon top tier auction? Oo. Ang finale item sabi ay isang Taoji Yao Yao necklace peach pendant na may pink diamonds. Ay naku ito. Ang starting bid ay halos katumbas ng halaga ng buhay ko. Ang mga rich people talaga. Halika, ipapakita ko sa iyo ang isang nakakatuwang bagay. Ang binibini mo ay mas ligtas sa akin kaysa sa boss mo. Dito lang. Ginoo Binibini, ipakita po ang inyong imbitasyon. Wala kami. Pasensya, pribadong auction ito. Walang imbitasyon ay walang pasok. Ngayon, lahat ng tao akala'y makakapasok dito. Hindi ba alam nila ang klaseng lugar ito? Tama, Mr. Chen. Tignan mo ang gusgus na itsura niya. Wala man lang siya ng tamang suit at naglakas loob pang sumingit. Nandito ba para mag-sneak ng litrato? Hahaha. Ikaw ang may-ari dito, tama?
Pasok po. Ikaw, hindi ba ikaw ang boss ng auction house? Ngayon siya na nga. Tara na. Diretso talaga ang solusyon ni Fang Xiao sa problema, ha? Pagiging mayamang second generation. Yan lang ba ang perk? Mga binibini at ginoo, ang susunod ay ang huling tunay na item ng auction na ito. Ang Taoji Yao Yao, isang pirasong gawa sa dekalidad na pink diamonds na masining na inukit at inilagay upang maging isang limitadong edisyong peach necklace. Dalisay at walang kapintasan, may magandang simbolismo, nag-iisa sa buong mundo. Panimulang tawad, $5 milyong. $5,500,000. 6 na milyong dolyar. $7 milyong. Chen Xiao, gusto ko yung peach necklace. $10 milyong. $10 milyong. $10 milyong. At 10 sentimo. Ginoong ito, ang pagtaas ng aming tawaran ay sa unit ng $500,000. $15 milyong. $15 milyong. $15 milyong. At 10 sentimo. Hoy, huwag kang feeling magaling dahil lang bago ka rito. Ano bang akala mo, may karapatan ka na makipagkompetensya sa akin? Ha? Ang kapangyarihan ng pera ang labanan? 30 milyon. 100 milyon. Naibenta sa 100 milyon, binabati kita, Gino. Paumanhin, mga Ginoo. Gusto kasi ito ng nobya ko. Ginong Fang. Ang binata pala mula sa pamilyang Fang sa kabisera. Ang kabisera, ang pamilyang Fang. Animin mo na. Matagal mo na akong gusto. Hindi ba Xiao Taozi? Ginoong Fang, manghuhula ka na ba ngayon? Manghuhula. Ako ang mangangaso mo at ang iyong biktima. Alam mo yon, matagal na nating binaliwala ang linya na yan. Ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Fang. Ako ang anak ng Green Dragon Society. Sa pagitan natin, hindi naman talaga nagkaroon ng tayo. Minsan talagang gusto kong punitin ang bibig mong yan. Tingnan kung gaano ba talaga katibay. Ang dahilan kung bakit hindi mo magawang aminin na gusto mo ako ay dahil nababahala ka sa boss ng Green Dragon Society, si An Wei-ting, ang iyong ama, na patuloy na nagtatangka na patayin ako. Natatakot ka na ang Green Dragon Society at ang pamilyang Fang ay magkaaway. Magkasalungat, natatakot ka rin na dahil sa mga larawang kinuha mo, kailangan kong magtapon ng 1 taon sa napakalayong lugar na yan, sa Jiangzhong at nagkunwaring duwag sa buong taon. Tama ba? Tama ang kalahati. Ang utang ng iyong ama, ang drama ni Joanna, at ang bitag na inilagay mo, walang kabuluhan yan. Ang mahalaga ay si An Taoji. Gusto kita. Kahit na ikaw ang anak ng boss ng Green Dragon Society o yung demonitang gumagamit ng baseball bat sa mga tao, sasakupin kita. Isa kang tunay na loko-loko. Mula nang tumayo ka sa gate ng paaralan at sibihing siya ay boyfriend ko, nabaliw na ako noon pa. Simula nang malaman kong ikaw pala ang Little Peach, ako'y lasing na lasing ng tuluyan. Fang Shuo, gusto kang patayin ng tatay ko. Wala akong pakialam. Hayaan mo siyang subukan. Hindi naman bago sa kanya na patayin ako. Matibay ako. Hindi ako mamamatay. Paano naman yung pagkakakulong mo ng 1 taon dahil sa akin? Wala ka rin pakialam doon? Kahit hindi ko alam kung bakit mo yun ginawa. Pero kung hindi dahil sa mga litrato na kinuha mo, malamang nasa Kyoto pa rin ako, nagiging pasaway. At hindi kita makikilala, kaya naisip ko na
Kung ang pagkikita natin ay katumbas ng 10 taon sa loob, gagawin ko. Baliw ka. Isang baliw na may demonyo, bagay na bagay tayo, di ba? Classmate Fang, nagkukumpisal ka ba ng nararamdaman mo sa akin? Antaoji. Gusto kita. Peach. Simula ngayon, sisiguraduhin kong lahat sa pamilya Fang ay maiintindihan ang isang bagay. Ikaw, Antaoji, ay akin. Baliw ka, young master. Ang lakas ng loob mo. Mabuti pang maghanda ka na tanggapin ang pagbati ng Azure Dragon Society bukas. Ang galit ng tatay ko ay hindi yung bagay na kayang pawiin ng kaunting matamis na salita. Sige, mabuti. Isang bagsakan na lang natin pag-usapan ng lahat. Gaano man siya kagalit, ako ang haharap. Hanggang bukas. Hanggang bukas. Ang loko-loko ko. Sasamahan kita bukas, Peach. Sa wakas, umuwi ka rin. Fang Shuo, ni hindi mo na ako pinakikinggan. Palagi ka na lang kasama yung Antaoji na yun. Akala mo ba ang haba-haba ng buhay mo? O akala mo ba ang tibay-tibay ng lahi ng pamilya Fang? Lao Fang. Shuo, mag-usap kayo ng maayos. Ma. Pa! Nandito ako. Hindi para makinig sa mga sermon ninyo. Nandito ako para ipaalam sa inyo. Si Antaoji ang nobya ko. Zakto sito mapakailanman. Walang makakapigil. Pati na ikaw. Ikaw, walang utang na loob na anak para sa isang anak ng isang boss ng sindikato ay tatalikuran mo ang pamilya mo. Alam mo ba? Unwaiting, anong klaseng lalaki siya? Ang dugo sa mga kamay niya ay sapat para malunod ka ng 10 beses. Paano mo malalaman kung si Antaoji ay gaano talaga kadelikado? Shuo, isipin mo na lang na nanlilimos ang nanay mo. Sa mundong ito, napakaraming babae, makakahanap ka pa rin ng mas mabuti. Nanay, kahit gaano kagaling ang isang babae, hindi siya si Xiao Taozi. Hindi mahalaga ang pinagmulan niya. Ang mahalaga ay kung sino siya. Hindi ka ba natatakot na balang araw ay papatayin ka ni Unwaiting? Kung gusto akong patayin niyan, waiting, harapin niya ako. Pero kayo, kung dahil sa pinagmulan niya, ay tututol kayo sa relasyon namin. O gagamit pa ng ibang paraan para paghiwalayin kami. Huwag ninyong sisihin ang anak ninyo kung wala na siyang pakialam sa pamilya. Kahihiyan, kahihiyan. Kilala niyo ako si Fang Shuo ang mga tao at bagay na pinagpasiyahan ko. Kahit ang hari ng langit ay hindi makakapigil sa kin. Nanay, tatay, magandang gabi. Umuwi ka na. Oo. Taoji, sa lahat ng mga taon, hindi mo kailanman sinuway ang kagustuhan ng tatay mo. Yung inosente, walang masamang mabuting babae. Pagod na akong magpanggap na ako siya. Nagpapanggap? Nang mamatay si mama, sinabi niya sa akin, "Anak ko, maging mabuti ka. Maging masunurin. Gawin mo ang lahat para mabuhay." Kaya, ginampanan ko ang papel. Mahigit 10 taon, ako ang mabuting babaeng iyon. Ang tagal ko nang nag-arte, nagpapanggap para sa lahat. At para rin sa'yo.
Anak ka ng mahal na unwaiting. Bakit kailangan mong gawin ito? Sa simula, tungkol lang ito sa pag-survive. Tapos, nasanay na ako. Alam mo ba kung ano si Fang Shuo para sa akin? Isa siya sa iilang totoong bagay sa magulong buhay na ito. Nakayakap ko. Si Fang Shuo na naman. Tatay! Malaki na ako. Ang sarili kong landas, ako ang lalakad. Si Fang Shuo, nakapagdesisyon na ako. Tanggapin mo man. O hindi. Hindi ko alam kung bakit mo paulit-ulit na tinarget si Fang Shuo. Pero huwag mo nang gawin ulit ang mga ganoong bagay. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na mawala sa'yo bilang anak. Uwi na tayo. Oh. Ikaw naman. Ginawa sa akin ng pamilya ko ang lahat. Ang buong pagtrato? Galit na galit ang tatay ko, halos atakihin sa puso. Umiyak ng todo ang nanay ko. Pero sinabi ko ang kailangang sabihin. Ang pamilya Feng ay hindi na makakagawa pa ng gulo. Oh. Hindi masyadong nagsalita ang tatay ko. Pero sa kalooban, siguro masama rin ang loob niya. Magaling! Aking maliit na suwail, mukhang pareho tayong matagumpay na binaligtad ang mesa. Binaligtad lang natin ang mesa. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lang. Alam ko, makinig ka, Xiao Taozi, kahit anong mangyari, kahit gaano kalaki ang problema. Ako ang haharap dyan, kailangan mo lang tumayo. Sa likod ko! Ano ang gusto mong kainin bukas? Si Young Master Fang ay meron pa rin. Ganun para isipin yon? Kahit ang pinakamalaking problema, hindi dapat pumigil sa iyo sa pagkain para ipagdiwang ang opisyal na pagdeklara natin ng digmaan sa buong mundo. Magkita tayo bukas. Sige, magkita tayo bukas. May iba pa bang kailangan, tatay? Jeer, ikaw. Galit ka ba sa akin? Ang nanay mo. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Ang taong lagi mong sinasabing gusto mong protektahan ay patay na. Patay na siya. Siya ang sumalo ng balang para sa'yo. Jeer. Oo. Ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa'yo dahil isinama mo siya sa lahat ng karahasang iyon. Kinamumuhian kita. Dahil ginawa mo akong mamuhay na parang isang manikang walang kaluluwa. Sige. Sige, ayaw mo sa akin. Tinatanggap ko yan. Kasalanan ko yon. Ako si Unwaiting ay nabigo sa iyo at sa nanay mo. Pero ngayon sa puntong ito, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Matanda ka na ngayon. Ikaw na ang bahalang magdesisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang balang na iyon ay pinaputok ng pamilyang Fang. Ang pamilyang Fang mula sa kabisera para maalis ang isang karibal para sa kanilang tinatawag na imperyo sa negosyo. Kumuha sila ng isang tagapatay, sina Fang Kuan at Shen Yunqing. Ang kanilang mga kamay ay nabahiran ng dugo ng iyong nanay. Binata Fang. Nasaan si An Taoji? Nandito ako para sunduin siya. Ang binibini ay wala na sa bansa. Wala sa bansa? Ano ang ibig mong sabihin? Nagbakasyon ba siya o ano? Ang amo at ang binibini. Lumipat sa Canada. Maaga kaninang umaga. Ang kanilang pagbabalik ay hindi pa natitiyak. Kung gayon, nag-iwan ba siya ng mensahe para sa akin? Kahit isang salita lang? O nag-iwan ng kahit ano?
Eto, ang binibini ay nagmadaling umalis. Wala siyang naiwan. Ang amo ay nagutos na hindi ka dapat pumunta pa rito. Little Peach, nangako ka sa akin na magkakain tayo ngayong araw. Little Peach. Antaoji. Lumabas ka, Antaoji. Xiao Taozi, nasaan ka na? Magkita na lang tayo bukas. Magkita na lang tayo bukas. Ang loko-loko ko. Ito ang boyfriend ko. Hindi pa tayo nakakain ng magkasama. Bago pa man natin harapin ng magkasama, umaatras ka na. Xiao Taozi. Sagutin mo ang telepono. Saan ka ba napunta? Hoy Tito, gamitin mo lahat ng resources mo. Hanapin mo ang lokasyon ni na Antaoji at An Weiting sa buong mundo. Kahit anong paraan ang gamitin mo, agad, ngayon din. Ako ang bahala kung may mangyari man. Xiao Shuo, kumalma ka. Sinaan Waiting at ang kanyang anak na babae para bang naglaho na lang sa hangin. Nagamit ko na ang lahat ng resources ko para imbestigahan. Pero alam mo, ang pamilya An ay may napakalakas na kakayahan laban sa surveillance. Ang walang utang na loob na anak na iyon ayaw pa ring sumagot sa telepono. Para sa babaeng Antaoji na iyon, nawalan na ng ulirat. Ang mga usapin ng kumpanya ay lubusan niyang pinababayaan. Maghapon na lang siyang nalulunod sa kalungkutan, nakakahiya. Fang, nasasaktan si Xiao Shuo. Sobrang nahulog ang batang yon. Sobrang nahulog sa tingin ko. Nagpapalinlang lang siya ng lubusan. Ang anak ni An Weiting. Anong klaseng disenteng tao ba iyon? Siguro mas mabuti pang umalis siya. Hayaan mo siyang magpakalma. Tagapangasiwa. Ginoo. Ihanda ang lahat. I-freeze ang lahat ng bank account sa pangalan ni Fang Shuo. Mga credit card, bawiin ang lahat ng shares ng kumpanya na nakarehistro sa kanyang pangalan. At ang mga luxury car na yon, ikandado ang lahat sa garahe. Sabihin mo sa kanya, kung gusto niyang mamana ang pamilya Fang, dapat umuwi siya rito at putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyaan. Kailangan niyang magpakalma at pamunuan ang negosyo ng pamilya. Kung hindi, ako, si Fang Kuan, tatanggalan ko siya ng karapatan bilang anak ko. Lahat ng bagay mula sa pamilya Fang, wala siyang makukuhang kahit sentimo. Opo, Ginoo. Binata. Utos ng amo, lahat ng ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay ifa-freeze. Ang mga shares at sasakyan ay kukunin. Sabi ng amo, dapat ka nang umuwi ka agad at putulin ang lahat ng relasyon sa pamilyaan. Kung hindi, mawawala sa iyo ang iyong karapatan sa mana ng pamilya Fang. Karapatan sa mana? Kung wala ang aking munting Peach, ano pa ang silbi ng mga bagay na iyon sa akin? Binata, mangyaring pag-isipan muli. Isumpa ang buhay na ito ng karangyaan at napakalaking kapangyarihan. Noon, para sa aking munting Peach, pwede akong maging pasaway sa kabisera o magpakatanga ng 1 taon sa Jiangzhou. Pero ngayon, kunin niyo na lahat. Narito na ang iyong delivery. Fang Shuo, ang binatang Panginoon Fang ng Jingdu. Ang tagapagmana ng Fang Group. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito?
Noon, si Ann Waiting, matapos niya akong gamitin, ay binigyan naman ako ng pera, sapat para mabayaran ko ang mga utang ng tatay ko. Ganoon ako nakaligtas hanggang ngayon. Tama na ako, si Ann Taoji. Narinig kong kinuha niya ang mga litratong yon para hindi ka patayin ng tatay niya. Kaya niya yon ginawa. Nasaan na siya ngayon? Para protektahan ako. Late na naman. Kaya, ginawa niya yon para protektahan ako. Unwaiting, sinusubukan mo bang makipag-away sa pamilya Fang ngayon? Chairman Fang, Mrs. Fang, ngayon ako si Ann Waiting. Ay narito upang humingi ng tawad. 15 taon na ang nakalipas. Ang minahal kong asawa ay pinatay. Ako, si Ann Waiting, ay nilinlang ng mga masasamang tao. Palaging naniniwala na ang pamilya Fang ang nasa likod nito. Ang walang batayang hinalang ito. At puot ang nagtulak sa akin para gumawa ng malaking pagkakamali. Akala mo talaga na ang pagkamatay ng asawa mo ay dahil sa aking pamilya Fang. Kaya't paulit-ulit mong sinaktan ang anak ko. Tama. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito, nang sapilitan kong kinuha si Taoji at inihiwalay siya kay Fang Shuo at pinaglayo sila. Baka hindi ko kailanman nalaman ang katotohanan. Sinasabi mo ba na si Taoji ang naglantad sa nangyari nun? Unwaiting. Tingnan mong mabuti. Ito ang iyong kinamuhian sa loob ng 15 taon. Muntik nang wasakin si Fang Shuo at sirain ang sarili mo at ang pamilya Fang. Ang katotohanan tungkol sa relasyon. Hindi ka sumama sa akin sa abroad. Kundi nagtago ka para lang imbestigahan itong tinatawag na katotohanan. Pinaghirapan mong mapawalang sala ang pamilya Fang, wala kang inalangan. Tunay man o hindi, tingnan mo ng sarili mo, bulag ka sa galit sa lahat ng mga taong ito, kontrolado ng sarili mong tauhan. Ni Joe Kun at ng kanyang mga kasama ginamit na parang laruan, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo si nanay at pinoprotektahan ako. Pero muntik mong sirain ang tao sa mundong ito, ang tanging na tunay na nagmamahal sa akin, at muntik mo akong mawalan ng tuluyan ng pagkakataong malaman ang katotohanan. At humingi ng hustisya para kay nanay, ang karapatang humingi ng hustisya. Lahat ng sisi para dito ay nasa akin lamang, si Unwaiting. Hindi ko inaasahan na mapatawad mo ako. Humingi lang ako ng pagkakataong magbayad sala. Ginoongan, nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang makita ko si Taoji muli? Isang beses lang. Naghihintay siya sa'yo. Sige na. Hoy, ikaw. Natakot ako sa kotse mo. Peach. Anong nangyari? Lumalaba ang paningin mo sa loob lang ng ilang araw? Kung maglalaho ka ulit sa akin, subukan mo lang. Peach. Simula ngayon. Saan ka man pumunta, sa dulo man ng mundo o sa kalaliman ng impyerno, hahanapin kita at ibabalik. Sa buhay na ito at sa susunod, akin ka. Aking munting Peach, aking demonyo. Nandito na ako. Patuloy ang paghabol. Maglaro tayo.